all of you, especially my sister-in-law, syempre. Asan po? O, sige na. Papansin ko na yung mga Pinay in action. Asan na po ang mga nanay? Mga nanay, asan na kayo? Oy, mga tatay, nagbigay ba kayo ng bulaklak ng Valentine's? Ha? Nakatanggap ba kayo? Seryoso muna ha, seryoso muna. Mga nanay, pati naman yung mga tatay, isa lang naman ang plano natin sa buhay. Isa lang naman ang ambisyon natin na makita natin maayos ang mga anak natin, hindi mo ba? Lumaki ng maayos, maging matino, may magandang kinabukasan. Alam niyo, nung una ho akong tumakbo, and some of the mayors, some of the supporters knew me then, 2004. Ang mga anak ko, 5 years old at 9 years old pa lang. Naging senador ako, ganun pa lang sila kaliit. Kaya naging working mother talaga ako, tuloy-tuloy. Ngayon, graduate na ng college, nagtatrabaho na. Magandang ending. Pero ang pangatlo kong anak, si Gabriel, pinanganak po yun na maraming kapansanan. Meron po siyang butas sa puso, may tumor ang kanyang kidney, bulag siya, pingi siya, hindi na siya nakatayo, at never na daw siya maglalakad, at hindi rin po siya nagsalita. Maiksi lang po ang buhay niya. Kahit anong galing ng doktor, kahit anong gamot, kahit may kaya kami magpagamot, wala hong solusyon sa sakit niya. Tinanggap ko na po yun. Napakasakit, pero tinanggap ko yun. Ang hindi ko matanggap, yung makakita ko ng ibang nanay na iiyak sila dahil nagtayo lang yung anak, mau-hospital, mamamatay. O di kaya, yung kung kinamatay ng tatay ko, hepatitis B ang pinagmulan, naging liver cancer. Pause mo na yung kwento. Nung naging senador ako, abogado ako, pero ang passion ko sa healthcare dahil nakita ko yung karanasan ko sa anak ko at nakita ko rin nagkasakit ng tatay ko. Simple lang. Ang batas na pinasa ko, una sa mga batas na pinasa ko, yung mandatory immunization ng mga bata, kasama doon yung hepatitis B na ikinamatay ng tatay ko. Nung panahon niya, walang vaccination yon. Ngayon meron. Kaya huwag na maririnig na namatay ang mga anak nyo. Happy kayo mga mayor, di ba? Kasi minsan matigas ang ulo natin, nakikinig pa tayo sa TikTok. Makinig kayo sa doktor. Okay, mga nanay? Please. Ayoko makarinig sa inyong iiyakan niyo ako. Tapos ang ikinamatay ng anak niyo, pwede naman natin pigilan. So marami akong batas na nakasang katulad niyan. Cheaper medicine, yung mga maintenance na gamot niyo, bumaba na ang presyo ng dati. Isa tayo sa pinakamataas sa Asia. Ngayon, hindi pa naman tayo pinakamababa, yan ang ipaglalaban natin. Pero dahil sa batas na yan, bumaba rin naman ang presyo. Ngayon, ang isang batas na gustong-gusto ko, doktor para sa bayan, si Tito Sen, magkasama kami pumasa niyan. Would you believe? 2020, bago namin mapasa, 8 state colleges of medicine around the country. 8 lang ang pwedeng pasukan ng state college. Ngayon, 25 state colleges of medicine.